Welcome to Donmar TV News Channel. Sorry, ayoko mang-insulto. Pero ganito yung kaliit. Baka malaki pa to. Ganito kaliit. Ang sa tingin kong laman ng julo mo, Robredo. Ha? Medyo sobra. Sa tingin ko lang naman, ha? Maaring mali ako. Pero sa tingin ko ganito kaliit ang laman ng utak mo, Robredo. One, tama naman yung sinasabi niya noon na magbibigay ng franchise ay ABS-CBN. By law, ang magbibigay ng franchise sa ABS-CBN ay ang Kongreso, Kamara, to be particular, the lower house. Yan ang magbibigay ng prangkisa. Okay? Nagdinig, naghearing, lahat, pinag-usapan, nag-usap. Napag-alaman na hindi pala tama ang binibigay na tax ng ABS-CBN at may utang pa ito, di umano sa DBP. Napag-alaman, nadiskubre. Okay? Ngayon, nasa jurisdiction na ng Pangulo kung sila ay, dahil sa DBP ito ay under ito ng executive at pagdating naman sa tax ang BIR, nasa Pangulo na ngayon ang bola. Tulad nito. Kay Pangulong Duterte na yung bola. Nadiskubre namin Kamara. Nadiskubre namin ng lower house na may utang pala itong ABS-CBN. Okay? Sa amin, yung franchise lang. Ang aming jurisdiction, hindi sila bigyan ng franchise kasi may utang sila. Ngayon, pagdating sa singilan, hindi ko kami ang pwedeng maningil. Hindi naman ho kami yung BIR o pahingi ng pera. Hindi ho. BIR na ho, which is under the President. Now, the President knows na napatunayan sa Kamara na may utang ABS-CBN at saka DBP, napatunayan niya sa Kamara at ngayon sinasabi ni Pangulong Duterte, magbayad na kayo. Dahil since akin na yung BIR, akin na yung DBP, it's time for you to pay. Diba? Hindi ho nagbago ang pananaw ng Pangulo. He is just applying laws. Lady Santos, marami pong salamat. Ina-apply na lang niya kung ano yung nasa jurisdiction niya. Jurisdiction ng Kamara, ang franchise, hindi niya pakikialaman. Jurisdiction ng Pangulong Duterte, ang BIR at DBP, yan ang gagalawin niya. Yan ang sasabihin niya ngayon. Gumalaw kayo. Magbayad kayo dito, tsaka ko pipirmahan just in case magpasa ng franchise ang ABS-CBN. Hindi ho nagbago. Ganon ho yun, Robredo. Makinig kang mabuti, ha? Ganon ho yun. Ang hirap sa iyo. Basta ka lang humili talaga, basta ka lang maging relevant pa. For the sake of... Buti na lang, walang tao dito, nagagalit na ako. For the sake of 2022, epal ka lang ng epal. Pambira ka naman, Madam Robredo. Ako nga, ordinaryong Pilipino lang, naintindihan yun eh. Ikaw hindi mo maintindihan yun? Pambira ka, Vice President ka. Paano ka mamumuno kung sakaling gusto mong tumakbong Pangulo? Paano pamumunuan itong bansa natin? Sige nga. Pambira ka, oo, Robredo. Ano bang ginagawa mo? Yan, sabi tuloy ng iba, vlogger lang ang datingan mo. Naman, bago mo ibuka yung bibig mo, mag-research ka naman. Yun lang naman yun eh. Pakalma. Wala nagpapakalma. Magtubig-tubig tayo. Diba? Ang simple-simple. Tinatanong si Pangulo noon, Mr. President, how's the franchise of ABS-CBN? Ang sagot niya, totoo naman, tama. Jurisdiction ng Kamara yan. It's them. Sila ho ang bahala dyan. Nadiskubre na may mga utang. Okay? Kanino yung utang ngayon? Sa Kamara ba? O sa executive branch? Sa executive branch, BIR at saka DBP. Now, it's time for me to implement, execute, which is execute the law. So, I am now executing it. So, magbayad muna sila bago natin bigyan sila ng permit sa NTC. At the same time, uy, Madam Virginia, marami namang salamat. Pagka ganyan, kalma talaga tayo, kalma. Sabihin, ganito lang kasimple yun eh. Jurisdiction yan. Ito ngayon sa akin. Lilipat na dito. Then I will implement it. Di ba? Grabe, abogado ba ito si Robredo? Sabi ko, mga simpleng mamamayan, alam yun. Simpleng Pilipinong nakaabang sa politika, ma-explain yun. Ako, feeling ko naman, hindi naman talaga siya ganun ka... Siguro, tama na yung ganyan ng laman ng utak niya. Pero, hindi naman siguro ganyan. Siguro ganun, tama naman.
Kaya lang, talagang umi-epa lang siya. Kailangan lang niyang mag-bida-bida. Kasi 2022 na, malapit na. Parang ipinapakita niya na leader siya. Kaya lang, sa akin, na suggestion ko, ito, sayang naman yung budget mo dyan. Madam Leni Robredo, ang laki-laki ng budget mo, di ba? Dyan sa, yung opisina, yung opisina, kumuha ka naman ng advisor na matino. Hindi yung political advisor. Alam mo, meron kasing political advisor at talaga yung advisor na matino na hindi yung yung kiss-ass na advisor o yung kiss-ass na staff na lang, parang oo lang ng oo sa'yo pagka may sinasabi ka kasi ayaw kang suplakin sa katangahan mo. Sorry po pero totoo. Ay, wait, nawala na naman. During US-based treaty, pinagbayad din po ng PHI ang US, kaya po umaras ang US. So, hindi po PRD yung unang naging practice or tactics. Nestor Segobre, tama. Ayan nga, sabi nga, 6 years, tama yun G.R. Charles Arcete, di yan abogado, abogaga yan ba? Oo nga Grabe. 6 years ginugol ni BP Leni para magreklamo lang. Oo. Hindi, kasi sabi ko nga how would you expect that from a person na hindi marunong sa math? Pasensya na. How would you expect that sa person na hindi nga alam kung kailan natapos ang gera? How would you expect that to understand? Yun yung simpleng mga bagay hindi niya alam. Diba? Kaya sabi ko, kung meron mga magiging susunod na presidente, kunwari lang hindi tumakbo si Mayor Sara Duterte, parang awa naman, wag naman si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo naging presidente ng Pilipinas, it will just be repeat nung panahon ni Cory Aquino. This is the kind of leader na popularity contest lang ang alam. Para lang magmukhang, kailangan natin implement ang ganito ho yan Yun ang problema natin sa vaccine. Halimbawa na lang. Okay? Diba, diniscuss nga. Ito, hindi lang ito lumabas kay Pangulong Duterte. Laruin lang natin. Yung lumabas sa issue yung sa EU na ayaw o kailangan magpaalam ng mga certain vaccine company bago lumabas sa EU, hindi lang po si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Galing po yan mismo, pinakita ko po yan dito sa vlog natin, galing po yan sa WHO nagsabi na wag naman ganyan, wag nyo namang ipitin yung vaccine. In other words, meron talagang agawang nagaganap pagdating sa vaccine. Dito, Repil, maraming salamat. Marami ho agawan. At this moment, since tayo mahirap, tayo yung hindi ganun kaya mag-bid, inuuna yung mga mayayamang bansa, nakakakuha na sila ng pangatlo, pang-apat. Sabi nga, nakita ko na sa isang balita, mga 3 times to 4 times ang kinukuha ng ibang bansa. Tapos tayo nanghahanap pa rin. At isa sa mga tutulong sa atin ay ang China. Na magbibigay, aside from magbibigay, sila magpo-provide ng mababa, kalokohan ho yung mataas na sinasabi nila, mababa ho ibibigay nila. Tapos biglang gusto natin, yung issue na, yung West Philippines ayusin natin hindi ho Unang-una, nagpamang paraan. Diplomatic protest, nagbigay na rin tayo sa UN. Tama na, ina-apply na natin yan. Kinausap na natin yung ambassador dito ng China at sinasabi, ina-assure tayo na they would be working hand in hand with us. Tapos, tayo alam nyo ito, totoo lang. Kahit ho ako, meron din akong, aaminin ko, meron din akong, hindi naman racist o prejudice na paningin sa mga Chinese. Katulad dito, may mga Chinese na pupunta. Minsan, maiingay sila, magugulo sila, di ba? May ganon. Kasi iba yung kultura nila, iba yung kultura natin. Sobra pag sila nag-enjoy, yung jet ski, grabe nila rentahan. Talagang
parang nakakainis na ba't sila kaya nilang mag-renta ng jet ski, yung mga ganun-ganon. Kaya nilang mag-renta ng mga speedboat na sobrang tagal. They're occupying everything. Ganun-ganon ka. Tapos, ito, honestly, ang totoong kwento ito, may Chinese na lumalakad dyan. Mga puro lalaki, no, nakita yung mga girls, parang, alam mo na, nagtitingi na, parang, tapos gusto magpa-picture na, lumapit yung isa, medyo na ako, sabi ko, hoy, ginanong ko, talagang sinita ko. Yung parang, kasi, hindi naman sa sinita ko dahil parang, what do you want? Ginaganon ko. Although, ano lang naman, natutuwa lang naman sila. Kaya lang, tapos na parang, ibang mga Pilipino na, ang lumalapit nagpapapicture sa mga girls. Okay lang sa akin. Tapos na-realize ko, bakit pagka Chinese yung lumalapit, parang tumataas yung radar ko. Alam mo yun? Pero pagka Pilipino lumalapit ng papicture, okay lang. Kasi nga, meron talaga. Okay. Kahit ako nga sinasabi ko sa aminado ko. Minsan, pag nakakita ka ng Chinese na, bakit sila nakakapag-renta ng ito? Bakit sila ganito? Bakit ang dahil diba? Naiinis tayo. Pero honestly, sabi ko nga pag isipin ko ng mabuti, buti nga Isipin mo, buti nga. Nagre-renta sila, may kita. Buti, bumibili sila ng mga naglalako-lako dito sa dagat. Buti, ano-ano sila dito. Di ba? At least, tumatakbo yung ekonomiya natin. Kung aasa lang naman sila sa atin, yung tayo na medyo matipid. Katulad kami, nagrenta kami ng 30 minutes na jet ski. Lahat na kami, balit-palitan, tigpa 5 minutes. Renta sila ng mga jet ski, 3. Kanya-kanya, tapos gano'n. Kung iisipin ko, hindi, dapat kami ng mga Pilipinamang sa jet ski. Hindi kawawa naman yung ibang kikita, di ba? Sayang naman yung negosyo. Remember, pag kumita yung kahit sa hotel binabayaran yan, sa resort yan, kita pa rin yung mga empleyado, may mga empleyadong mami-maintain. Itong inaano ni Robredo na kesyo, panahon daw ngayon ay ipaglap. Ang sinasabi nga ni Pangulong Duterte, relax, there's a time for everything. Even the Bible says, there is a time for everything, a time to mourn, a time to be joyful. There's a time for everything. Hindi ho yan basta-basta, okay, bira ng bira. Ngayon, we need vaccines. We need certain kasi bakit to? Baka mamaya, tayo, habang nagbubukas na ekonomiya ng ibang bansa at nagbubukas na yung mga bansa, baka nga, I'm not sure, pero baka pag-usapan na ng buong mundo na magkaroon ng vaccine passport, tayo, kulang-kulang pa may vaccine sa atin. Di ba? Habang sila nakakapag-enjoy na papunta-punta ng ibang lugar, tayo, dahil hirap tayong kumuha, dahil sa, kunwari lang nakinig ang gobyerno natin dito sa putak nitong Robredo na ito, at ipaglaban natin na hindi, kailangan kami magkaroon ng karapatan dyan ngayon, kailangan namin grahe niyan, kailangan namin mag-jet ski, at pumunta dyan at lusubin ang hinayupak na West Philippine Sea. Di ba? Ano mangyayari sa atin? Bihira. Ngayon, sinasabi nyo, baka i-compare nyo sa BFA. Yung BFA, pera rin ang sinisingil natin doon. The President is just thinking, 1, money, 2, vaccine. Yun ang pakinabang Kung titimbangin mo ang bawat sitwasyon, the President is just showing na he is so concerned on the benefit of the Filipinos. Ano ba ang consequence yan? Lagi niyang titingnan pag in-impose natin yan dyan sa China, dyan sa West Philippines na yan, ganyan yan, in-impose natin yan, anong maaaring mawala, anong maaaring mag-gain natin? Mag-gain natin yung island, mamatay tayo dun sa island. Okay? Di ba? Sige, magpuntahan tayo dun sa island. Nakuha natin yung island. Pero napagkaitan naman tayo ng kung ano man yung dapat ibigay sa atin. Di ba? So, yun. Ito naman sa BFA. Ano ngayon? Di ba kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte, gusto nyo? Sige, tuloy yung BFA. Magbigay kayo ng vaccine sa amin. Kapakinabangan namin mga Pilipino. Magbayad kayo. Di ba ang ganda?
O ito, sige, nandiyan kayo sa island, nandiyan sa WPS na yun. O sige, tingin pa, vaccine. O mukha bang pera? Hindi. Iniisip ng Pangulong Duterte, tayo mga Pilipino makikinabang. Tayo mamamayan na makikinabang. Ganun lang yun. Simple-simple.